Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Isa na naman pong mapagpalang umaga binigay po sa atin at isang pagkakataon na binigay po sa atin ng Panginoon upang tayo po ay makapakinig at matuto ng kanyang mga salita na nagmumula po sa kanyang banal na kasulatan. Sa oras po nito mga kapatid ay patuloy po tayong makikinig ng mensahe patungkol po sa kalayaan kay Kristo. At ngayon po sa oras na ito ay ating pong pag-uusapan ang patungkol po sa kalayaan sa pagsunod sa ating gobyerno. Ang pamagat po ng mensahe natin ay may pamagat na pagpapasakop sa gobyerno. Alam niyo po, ang daming nangyayari sa panahon natin ngayon na kung saan ay nakikita natin na ang gobyerno natin, lalo na dyan po sa Pilipinas, ay napakadumi po at napakakurap. Ngayon nga po pinag-uusapan yung patungkol po sa pagwaldas sa budget para po sa sabi nga sa flood control, yung mga para sa baha. Nakikita po natin sa mga balita natin ngayon na ang dami pong mga nasasangkot na mga politiko, mga politicians, at yung mga iba pa pong tao na kasabwat nila na nagwaldas ng mga pera po nito. Sa kabilang banda naman po, marami rin tayong nakikita na mga hindi pa rin nawawala yung mga NPA, yung mga nagre-rebelde sa gobyerno, at yung mga tao na hindi laging masaya sa pagpapatakbo ng bansa, na kung saan gusto nila sila talaga yung mag-upo sa gobyerno. At napakarami pa rin po yung hindi pa rin masatisfy, sabi nga, ng mga gobyerno kahit magaganda yung ipinapakita ng gobyerno sa kanilang buhay. Pati tuloy mga estudyante, katulad ng po sa UP at sa mga prominenteng mga universidad dyan sa Pilipinas, ay talagang napapasama sa mga rebelde ng gobyerno. Sila pa po yung nabibrainwash yung mga estudyante na ito. At yung iba talagang namumundok pa, may mga baril at pumapatay ng mga sundalo at mga pulis. Yun po yung nakakalungkot. Mga kapatid, sa oras po na ito, pag-usapan po natin bilang mga Kristiyano, paano ba tayo dapat makipag-ugnayan sa ating gobyerno? At ano po ba ang sinasabi ng Biblia patungkol po sa pagpapasakop natin sa gobyerno? Pakinggan po natin ang sinasabi po ni Apostol Pablo sa Roma 13, talatang 1 hanggang 7. Ganito po ang sinasabi: ang bawat isa ay dapat magpasakop sa nakakataas na kapamahalaan, sapagkat walang kapamahalaan maliban doon sa nagmula ng Diyos. Ang mga kapamahalaang iyon ay itinakda ng Diyos. Kaya nga, ang sinumang sumasalungat sa kapamahalaan ay tumatanggi sa batas na mula sa Diyos. Ang mga tumatanggi ay makatatanggap o makakatanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Ito ay sapagkat ang mga namumuno ay hindi nagbibigay ng takot sa mga gumagawa ng mabuti, kundi sa mga gumagawa ng masama. Hindi mo ba ninanais na matakot sa pamahalaan? Gumawa ka ng mabuti at ang kapamahalaan ang pupuri sa iyo. Sa verse 4 sabi rito, ito ay sapagkat siya ang tagapaglingkod ng Diyos para sa iyong kabutihan, ngunit kung ang ginagawa mo ay masama, matakot ka dahil hindi siya nagdadala ng tabak ng walang kahihinatnan, sapagkat siya ang tagapaglingkod ng Diyos na isang tagapaghiganti upang magdala ng puot sa gumagawa ng masasama. Kaya nga, magpasakop ka hindi lang dahil sa galit, kundi dahil sa budhi. Ito ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis, sapagkat ang mga kapamahalaan ay mga natatanging tagapaglingkod ng Diyos na nakatalaga sa gawaing ito. Ibigay sa bawat isa ang anumang dapat niyang tanggapin. Kung ang dapat ibigay ay buwis para sa nakakasakop, magbigay ng buwis na iyon.
Kung buwis sa sariling pamahalaan, ibigay ang buwis na ito. Kung ang dapat mong ibigay ay takot, dapat kang magdalang takot. Kung ito ay karangalan, magbigay ka ng karangalan. Mga kapatid, pag-usapan po natin ang tatlong katotohanan kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol po sa gobyerno o pamahalaan. Unang katotohanan, mga kapatid, na gusto ko pong i-share sa inyo ay matatagpo natin doon sa verse 1 at saka sa verse 2 kanina. Ang sinasabi po rito ay ang gobyerno o ang mga gobyerno ay galing sa Diyos. Kung papansinin natin, mga kapatid, sa buong mundo, napakarami pong uri ng gobyerno. Nandiyan na po yung democracy, monarchy, autocracy, oligarchy, bureaucracy, anarchy, theocracy, plutocracy, aristocracy, and yung secular na tinatawag po. Napakarami pong uri ng gobyerno po sa mundo sa panahon natin ngayon. At dito po sa Amerika ay under po tayo ng democracy. At dyan din po sa Pilipinas, under po tayo ng democracy dyan. Subalit, yun nga po, under ng democracy, pero ang tawag po ay Republican. Republic. Kaya po tinawag po na Republic of the Philippines. Pero po ay democracy po ito. Isa pong uri ng gobyerno na kung saan ang mga tao ang namimili ng mamumuno sa atin. Pero alam niyo po ba sa Biblia kung kailan nagsimula ang gobyerno? Kailan po nagpasimula ang gobyerno? May mga naniniwala, may mga theologian po na naniniwala na ang gobyerno daw po nagsimula noong panahon po ni Adan, nang siya po ay utusan ng Panginoon na mamahala sa lahat po ng mga gumagalaw sa lupa. Lahat po ng nilalang ng Diyos, siya po ang pinamahalaan. Kaya nga po siya po yung nagbigay ng pangalan po sa lahat po ng mga hayop. Pero alam niyo po ba, sa Biblia rin, ay meron pong nabanggit na kauna-unahang tao na pinakamakapangyarihan sa lahat, na naging hari ng mga kaharian. Ang sabi po rito sa Genesis chapter 10, verse 8 hanggang 12, at naging anak ni Cush, si Nimrod, siyang napasimulang maging makapangyarihan sa lupa. Siya ay makapangyarihang mangangaso sa harap ng Panginoon, kaya't karaniwang sabihin, gaya ni Nimrod na makapangyarihang mangangaso sa harap ng Panginoon. At ang pinagsimula ng kanyang kaharian ay ang Babel, at ang Erek, at ang Akkad, at ang Kalne sa lupain ng Shinar. Buhat sa lupain niyaon ay napasa sa Assyria, at itinayo ang Ninive, at ang Rehobotir, at ang Kala, at ang Resen sa pagitan ng Ninive at ng Kala na siyang malaking bayan. Tingnan niyo po, sa Biblia, ang una pong natala na hari at pinakamakapangyarihang tao ay si Nimrod, na kung saan alam niyo po maraming teologian naniniwala na si Nimrod po ang nagpasimuno ng Tore ni Babel. Kasi po nakita natin doon kanina, sa binasa natin sa verse 10, nakita natin yung kaharian niya nasa Babel. At alam naman po natin yung Babel, yan po yung pinagmula ng Tore na gustong maabot yung langit. Diyan po nagsimula yung mga iba't ibang mga wika ng tao. Ayan, makita po natin doon nagsimula yung gobyerno, yung tinatawag po na kaharian o yung pamahalaan. Sa Romans chapter 13 verse 1, yung kaninang binasa natin, gusto ko pong basahin sa English. Ang sabi po rito, let every soul be subject to the governing authorities. Kung ikaw ay tao na may kaluluwa, syempre kung ikaw ay tao, may kaluluwa ka, kailangan daw po natin magpa-subject o magpasakop doon po sa gobyerno na namamahala sa atin. Ang sabi po rito, for there is no authority except from God. Tingnan nga po natin, tama ba itong sinabi ni Apostol Pablo
na wala daw pong otoridad o walang gobyerno na hindi nagmula sa Diyos. Ang sabi niya rito, and the authorities that exist are appointed by God. Ang sabi po ni Propeta Daniel, sa Aklat ng Daniel 2:21, sabi niya po rito, at kanyang binabago ang mga panahon at mga kapanahunan. Sino daw po nagbabago? Ang Diyos. Ang sabi niya pa po rito, siya ay nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Kaya maliwanag po, tama po yung sinabi dito ni Apostol Pablo, na ang Diyos ang nag-a-appoint ng mga gobyerno. At siya rin po yung nag-aalis noon. Siya po nag-a-appoint, siya rin po ang nag-aalis. Maliwanag po yan sa Biblia. Kaya po, maliwanag na ang gobyerno ay itinakda ng Diyos, galing sa Diyos. Ang Diyos po ang nagtatag. Sa katunayan, meron pa rin pong isang instance sa Bible. Noong panahon po ni Pilato, na nililitis niya po si Kristo bago po siya ipinako sa krus si Christ, ay may pagkakataon po sa aklat po ng Juan, sa Kapitulo 19, talatang 10 hanggang 11, ganito po ang sinasabi. Sinabi nga sa kanya ni Pilato, sa akin na hindi ka nagsasalita. Hindi mo baga nalalaman na ako'y may kapangyarihang sa'yo'y magpawala at may kapangyarihang sa'yo'y magpako sa krus? Sumagot si Jesus sa kanya, anumang kapangyarihan ay hindi ka magkakaroon laban sa akin, malibang ito'y ibinigay sa iyo mula sa itaas. Kaya't ang nagdala sa iyo sa akin ay may lalong malaking kasalanan. Tingnan niyo po mga kapatid, maliwanag po dito na pinapakita ni Christ kay Pilato na hindi siya magiging gobernador sa Israel o makapangyarihang tao kung hindi po siya iniluklok ng Diyos po roon. Kaya po maliwanag na ang mga gobyerno, mga pamahalaan, anuman po yung uri, ay iniligay po sila ng Diyos dyan. Si ang Panginoon po ang nagluklok sa mga yan. Kaya po, dapat po nating sundin, dapat po tayong magpasakop. Yun pong sinasabi ng kasulatan. Sa katunayan, inulit po ito ni Apostol Pedro sa unang Pedro 2:13 hanggang 14. Ang sabi po ganito, kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan o sa mga gobernador na sinugo niya sa panghihiganti sa nagsisigawa ng masama at sa kapurihan ng nagsisigawa ng mabuti. Tayo po pala, mga kapatid, magpapasakop tayo sa gobyerno, hindi dahil sa gusto natin o hindi dahil sa yung nanalong presidente, yung gusto natin, yung manok natin, o yung nanalong gobernador o yung nanalong mayor, yun yung manok natin. Hindi po ganun. Tayo po ay magpapasakop sa gobyerno alang-alang sa Panginoon, sabi ni Apostol Pedro. At para sila po ay magsigawa ng mabuti sa harapan ng Diyos. Yung will ng Panginoon, yung kalooban ng Diyos ay magawa po nila. Sila po yung gawin instrumento ng Diyos para mapanukala yung batas, mapanukala yung sabi nga yung justice sa lupa, sa bansa na yon. Alam nyo kasi may mga relihiyon sa panahon natin ngayon, kahit ganito na po yung sinasabi ng Biblia, meron pa rin mga relihiyon sa mundo na hindi pa rin talaga sumusunod sa batas, hindi pa rin nagpapasako sa gobyerno. May mga relihiyon na nagtuturo sa kanilang mga member na mga labag sa batas ng tao, katulad na po dyan ng mga saksi ni Jehovah, yung mga Amish people, yung mga hanggang ngayon, akala mo mga old people sila, no? Tingnan nyo na lang po sa Google o sa YouTube, yung mga taong ito. Yung mga Mennonites na tinatawag. Ito pong mga ito, tinatawag po sila mga Anabaptist group. Ito po yung mga tao na nagsaseparate po sila, gumagawa sila ng sarili nilang community na hiwalay sa mga malalaking community. Ano yung mga turo ng mga to? Yung iba, meron pa iba, mga sabadista, Ang mga turo po ng mga ito, bawal silang kumanta ng mga lupang hinirang,
bawal po sila na sumapi sa military, bawal po silang gumalang sa watawat, yung mga ganun pong mga katuruan. Bawal sila manumpa, yung mga panatang makabayan. Yan, bawal sa kanila pong sabihin sa mga member po nila yan. Kaya, maliwanag po rito mga kapatid na hindi po tayo ganun. Hindi po tayo ganun. Dahil ang inuutos po ng Biblia ay magpasakop tayo sa gobyerno. Kung ang meaning po ng papasakop, yung lahat ng batas na tinuturo na makakabuti po sa atin, ay yun po yung dapat nating sundin. Yun po yung dapat nating gawin. Pangalawa po, pangalawang katotohanan. Tatlo lang kasi po itong katotohanan na ito Pangalawang katotohanan, ang gobyerno ay ginawa upang katakutan ng mga gumagawa ng masama. Dalawang major purpose po, mga kapatid, ng Panginoon kaya niya po itinatag ang gobyerno. Una, ang gobyerno po ay itinatag upang magpanukala ng batas. Magpanukala ng batas. May mga batas po kasi na dapat masunod po tayo para masunod din po natin ang Diyos. Halimbawa, mga batas, napakarami po nito ay sasummarize ko na lang po. Mga batas po, patungkol po sa moralidad ng tao. Ayan, yung katulad ng mga kasal, mga diborsyo, di ba? Yung mga may problema sa kanilang mga pag-aasawa, sa marriage, di ba? Ayan po, mga kasama po yan sa mga moralidad ng tao, sa mga masasamang gawain. Ano ba yung dapat gawin sa mga doon, sa mga kriminal, sa mga gumagawa ng masama. Mga batas patungkol sa kaayusan at kapayapaan ng isang lipunan. Mga batas patungkol sa ikabubuti ng mamamayan. Mga batas patungkol sa pamilya. Ayan, sa mga panglipunan na mga batas. Ang dami pong mga batas. At ito po ay, ang nagpapanukala po nito ay ang gobyerno. Kaya magpasalamat tayo dahil may gobyerno po na nangunguna po rito sa mga polisiya po na ito, sa mga batas po na ito. Kasi kung hindi, siguro nagkaletse-letse na po ang community natin. Nagkaroon na ng anarchy. Sabi nga, kaguluhan, patayan, di ba? Pagnanakaw. Para po maiwasan yun, nagkaroon po tayo ng gobyerno na mamamahala po doon sa mga bagay na yun. Tandaan po natin, doon po sa binasa natin kanina sa verse 3 hanggang 5, tandaan po natin na kung hindi tayo lumalabag sa batas ng gobyerno, ay hindi po tayo dapat matakot. Kasi po, ang gobyerno, umiira lang naman po yung batas na yan sa kanila, sa mga taong mga sumusaway sa batas. Sa mga mamamatay tao, sa mga rapists, diba? Sa mga arsonists. Yung arsonists, mga nanununog ng bahay, ng mga kung ano-ano, diba? Dito sa California, may mga arsonists yung mga nagsasadya na magpaliyab ng mga damo. Kaya nung nakaraan dito, ang daming sunog dito lalo sa bandang Los Angeles po mga kapatid. Alam niyo po, ang batas po ginawa para sa masasama, para sa mga manggugulo, para sa mga taong hindi gustong magpasakop sa Diyos at sa gobyerno. Ang sabi nga po dito sa 1 Timoteo 1:8-10, Dapat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan at manggugulo, dahil sa masasama at sa mga makasalanan, dahil sa mga di banal at mapaglapastangan, dahil sa nagsisipatay sa ama at sa nagsisipatay sa ina, dahil sa mga mamamatay tao, dahil sa mga nakikiapid, dahil sa mga mapakiapid sa kapwa lalaki, dahil sa mga nagnanakaw ng tao, dahil sa mga bulaan,
dahil sa mga mapagsumpa ng kabulaanan at kung mayroon pang ibang bagay laban sa mabuting aral. Tingnan niyo po yan. Isipin niyo po dyan sa Pilipinas, naalala niyo yung mga sabungero na namatay, nawala na lang. Tapos nalaman na pinatay na pala sila, nilubog na doon sa Taal, at kung saan pong parte dyan sa Pilipinas. Kung hindi po dahil sa gobyerno, hindi po natin malalaman yun. Walang justice na mangyayari. Diba? Kaya po napakahalaga ng gobyerno natin. Napakahalaga kasi po, isa pa sa major purpose po nila, nagpapalagana po sila ng hustisya o ng justice. Katulad po sa Old Testament noon, sa panahon po ng mga hukom, yung mga judges sa Israel, ang sabi nga po dito sa aklat ng hukom 2:18, at nang ipagbangon sila ng Panginoon ng mga hukom, ang Panginoon ay sumahukom at iniligtas sila sa kamay ng kanilang mga kaaway sa lahat ng mga araw ng hukom. Tingnan nyo po yan mga kapatid. Kasi noong unang panahon, wala pa pong hari ang Israel. Ang nanguna po sa mga Israelita noon ay mga hukom, mga judges. Pero yung mga judges po, sila po ay ginamit ng Panginoon para manguna po, to govern, para mag-organize doon sa bansang Israel. At ganoon din po tayo ngayon, pinangungunahan po tayo ng mga presidente, ng mga gobernador, congressman, senador, mayor, at kung sino-sino pa. Dahil para po tayo ay maging maayos, para maipanukala yung batas, para maipalaganap yung hustisya. Kaya po, dapat po tayong magpasakop. Sabi nga po doon sa verse 5 kanina, doon sa Romans chapter 13, kaya nga magpasakop ka hindi lang dahil sa galit, kundi dahil sa buti. Ngayon, ano yung sinasabi po rito ni Apostol Pablo, na magpasakop hindi dahil sa galit, kundi dahil sa buti? Ibig ba sabihin po nito, magpapasakop na tayo kahit anong gawin ng gobyerno? Anong gawin sa atin, anong iutos sa atin ng gobyerno na dapat gawin? Magpapasakop pa rin ba tayo kahit masama yung ipinapagawa ng gobyerno sa atin? Kasi po, may mga ganitong instances noong unang panahon, katulad po nung panahon ng mga unang Kristiyano, na kung saan yung Roman Empire, talagang gusto nilang sabi nga, humiwalay ang mga Kristiyano sa kanilang pananampalataya. Talagang itakwil nila si Christ. Pero hindi po yun ang nangyari. Marami pa rin mga Kristiyano talagang ipinaglaban nila yung pananampalataya. Kaya yung iba sa kanila pinapatay. Kabilang na dyan si Apostol Pablo, sila Pedro, yung mga apostol, at yung iba pang mga sinaunang Kristiyano. Ano pa? Noong panahon ng Old Testament, 'di ba sila Daniel, yung mga kaibigan ni Daniel na sila Shadrach, Meshach, and Abednego, nung panahon po ni Haring Nebuchadnezzar, na gumawa po siya ng napakalaking estatwa na dapat daw sambahin. Kaso itong mga kaibigan ni Daniel, hindi lumuhod, hindi yumuko, Kaya nagalit to si Nebuchadnezzar, at sa sobrang galit niya, ay itinapon sila doon sa pugon na napakainit. Kung pag-aralan niyo po yung aklat po ng Daniel sa Kapitulo 3, makikita natin yung kwento doon. At mismo si Daniel, nung panahon po nung Haring Darius, kung di ako nagkakamali, ay itinapon din sa doon sa yungib ng leon. Pero hindi siya kinain ng leon. Dahil alam ng Panginoon, alam ni Daniel, na yung ginawa niya, hindi naman against doon sa kalooban ng Panginoon. Yung pagpipray niya. Ngayon, balik tayo doon sa sinasabi ko. Tayo po ba papasakop sa gobyerno kahit masama yung pinapagawa sa atin ng gobyerno? Of course not. Of course not. Kung ito po ay magko-compromise ng pananampalataya natin sa Diyos, ay hindi po natin dapat gawin. Kasi po, mas mahalaga pa rin ang pagsunod natin sa Diyos kaysa sa tao. Subalit, hindi po tayo minumungkahi ng Diyos na magrebelde. Kasi po iba na yung ibang istorya, ibang usapan na pang nagrebelde tayo sa gobyerno. Alam niyo po sa Biblia, maliwanag naman po na may mga gobyerno talaga na
pinangungunahan ng masamang tao. Hindi naman talaga yung gobyerno mismo yung masama. Ang nagpapasaba sa gobyerno, yung mga nakaupo na mga tao, na kung saan dapat sila yung mag-govern ng maayos, sila yung nagiging masama. Dahil po na nagiging corrupt, nagiging labis sa kanilang kapangyarihan. Ang sabi nga po sa Kawikaan 19, talatang 2, pagka ang matuwid ay dumadami, ang bayan ay nagagalak. Ngunit, pagka ang masama ay nagpupuno, ang bayan ay nagbubuntong hininga. Tama po ito mga kapatid. Sa Pasig, napakagaling po ng mayor nila, si Mayor Vico. Kaya ang mga Pasigueño, talagang masaya sila sa pamamahala ng kanilang mayor. Kasi nakikita nila na hindi corrupt yung kanilang mayor. Pero tingnan nyo yung mga mayor na corrupt. Mayor na walang nang ginawa kundi magpayaman, kurakutin yung pera ng bayan. Yung iba niyan, talagang galit na galit. At hindi natin masisisi kung ang tao nagagalit. Dahil talagang nakakagalit yung kanilang ginagawa. Kaya yun, tama itong sinasabi dito ni Solomon na nabubungtong hininga ang bayan kapag masama yung namumuno. Kaya alam nyo, pag-pray po natin, marunong tayong mag-pray. Ilapit natin sa Diyos yung mga gobyerno natin, yung mga namamahala sa atin. Kasi po, ang Diyos pa rin naman ang nangunguna sa lahat ng bagay at ang kalooban niya ang dapat masunod. Balikan natin doon sa verse 5. Ang sabi nga doon, magpasakop tayo hindi sa galit. Ano ba yung galit na sinasabi doon? Ito po yung fear of punishment. Bakit? Magpapasakop ka dahil natatakot ka sa pulis, natatakot ka sa military, dahil baka patayin ka? Yun ba yung motivation mo para ka magpasakop sa gobyerno? Ang sabi ni Apostol Pablo, dapat hindi ganun. Kundi, ang pagpasakop natin, ang pagsunod natin sa gobyerno ay dapat po under conscience. Ayon sa konsensya. Ibig sabihin, moral obligation mo. Ibig sabihin, talagang mayroon kang sabi nga meron kang pagkukusang loob na sumunod dahil alam mo ay iyon ay para sa ikabubuti mo at sumusunod ka, nagpapasakop ka sa gobyerno dahil ito'y kalooban ng Diyos. Kaya nga doon naalala niyo sinabi natin, binasa natin kanina kay doon sa aklat ni Apostol Pedro, sabi niya alang-alang sa Panginoon magpasakop tayo sa gobyerno, sa pamahalaan. Kaya huwag tayong magpapasakop dahil natatakot tayo sa pulis, natatakot tayo sa gobyerno dahil baka patayin tayo. Hindi ganun. Kundi tayo po ay meron tayong moral obligation. Yung budhi natin na magpasakop tayo alang-alang sa Panginoon. Ang sabi nga po dito sa Roma 12:19, kung tayo daw po ay nakakaranas ng kabalian, halimbawa mga gobyerno natin, talagang nakikita natin masama, corrupt, huwag nating gantihan. Bala ang Diyos na gumanti. Sabi rito sa Romans chapter 12 verse 19, sapagkat nasusulat, akin ang pagiganti, sabi ng Panginoon, ako ang gaganti. Kaya huwag po tayong magrebelde, huwag po tayong gumawa ng kung ano-ano para lang magantihan natin yung gobyerno porque ang gobyerno natin ay masama, porque ang gobyerno natin ay corrupt, hindi gumagawa ng maayos. Tayo naman kung ano-ano na nang gagawin. Ang isang Kristiyano po, ang mga Kristiyano, hindi tayo pinapayagan ng Diyos na masangkot sa mga ganitong mga rebellious actions, kasi po itong mga gawain to ng mga walang takot sa Panginoon. Kaya itong mga rebelde, akala nila porque ganun ginagawa nila, nagagawa nila yung kalooban ng Diyos. Maling-mali po mga kapatid. Kasi ang Diyos hindi po niya tayo tinuturo ang magrebelde sa gobyerno, kundi sumunod po tayo sa ating gobyerno. Maliwanag po yan sa Biblia mga kapatid. Number 3 po na bagay. Ano po yung pangatlo? At ito na po yung last.
Pangatlong katotohanan po, ibigay ang buwis o tax. Doon po sa binasa natin kanina sa verse 6 hanggang 7, ang sabi dito, ito ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis, sapagkat ang kapamahalaan ay mga natatanging tagapaglingkod ng Diyos na nakatalaga sa gawaing ito. Dito pa sabi sa verse 7, kung ang dapat ibigay ay buwis para sa nasasakop o nakakasakop, magbigay ng buwis na iyon. Kung buwis sa sariling pamahalaan, ibigay ang buwis na ito. Tingnan nyo yan. Kaya, mga kapatid, hindi lang dapat tayo magpapasakop, gawin po natin yung nararapat. Kasi po, alam nyo, kahit si Kristo mismo, hindi naman siya against sa, sa gobyerno noong panahon niya po. Sa katunayan, noong panahon niya nga, sakop po sila ng Roman government. Pero sa kabila noon, hindi po siya nagrebelde sa Roma. Hindi po siya nagpasimula ng rebellion. Kaya nga na misinterpret po siya ng ibang mga Israelita noon. Kasi akala nila, pag yung Messiah dumating, ay siya yung manguna sa rebellion, sa rebellious act na gagawin para mapalayos yung mga Romano sa Israel. Pero nung nakita nila na hindi pala ganun yung Kristo na darating, na dumating, na yun nga, si Jesus Christ, yun po ang isang dahilan kaya sila naumay kay Christ. At imbes na paniwalaan nila na si Kristo ay ang Mesayas na magliligtas sa kanila, naumay sila kasi isipin mo dun sa aklat po ng Mateo 22:17 hanggang 21, ganito po ang sinasabi. Sabihin mo nga sa amin, sabi ng mga tao, ano sa akala mo? Matuwid bagang bumuwis kay Cesar o hindi? Datapot napagkikilala ni Jesus ang kanilang kasamaan at sinabi sa kanila, bakit ninyo ako tinutokso, kayong mga mapagpaimbabaw? Ipakita ninyo sa akin ang salaping pangbuwis. At dinala nila sa kanya ang 1 denaryo. At sinabi niya sa kanila, kanino ang larawang ito at ang nasusulat? Sinabi nila sa kanya, kay Cesar. Na magkagayon sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay niyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Maliwanag mga kapatid, kahit si Kristo mismo, nakikita niya ang kahalagahan ng government. Saka nakikita niya yung kahalagahan ng pagbubuwis. Kasi po itong pagbubuwis natin, ito po ay yung tulong natin, o ito yung pagbibigay natin ng support para po yung gobyerno ay lumakad, para yung gobyerno magawa nila yung kanilang mga palatuntunan. Kaya kung tayo po hindi magbubuwis, saan kukuha yung gobyerno ng pambayad? Pero hindi ko naman sinasabi na pinopromote ko ang gobyerno natin, lalo na dyan sa Pilipinas. Dahil alam naman natin, napakaraming kurap dyan, na imbis yung buwis ng tao ay ibalik sa tao sa pamamagitan ng mga proyekto, sa pagpapaganda ng mga infrastructure, yung mga pagpapaayos ng mga daan, mga tulay, ay hindi. Binubulsan nila. Yung mga karamihan dyan sa mga elitista dyan ng mga politician, mga galing sa pera, kaban ng yaman ng tao, yung mga pera nila, napakaunti lang po dyan, bilang lang sa kamay yung mga talagang matutuwid at talagang mga matitino na mga gobyerno. Kaya yun ang nakakalungkot. Kaya nga sabi ko po sa inyo, mga kapatid, ipanalangin natin. Yun lang po yung magagawa natin. At talagang sa mga eleksyon na darating, siguraduhin natin na yung mga i-elect natin, hindi yung mga gusto lang natin dahil gwapo, o mayaman, o kilala, famous. Hindi ganun. Elect natin yung mga talagang makikita natin na may maayos na mga plataforma, may mga maayos na record, diba? Yung may mga maayos na mga experience na paglilingkod sa bayan. Hindi yung kasi ito, artista ito ang gusto ko, kasi sikat to. Ganun. Kaya tayo rin ang nagsasuffer yung mga yan, pag naupo na, magnanakaw na, diba? Mag-aabuso na. Tapos saka tayo magrereklamo.
Yun ang nakakalungkot sa ating mga kapatid. Kahit sa mga Kristiyano, ito yung nangyayari sa atin. Tandaan po natin itong mga bagay nito. Kung tunay tayong sumusunod sa Diyos, matuto tayong sumunod sa gobyerno na itinatag ng Diyos. Kasi kasalanan po yung magrebelde. Tandaan po natin, yung panahon po ni Cora. Naalala nyo si Cora? Hindi po si Cory. Baka sabi nyo si Cory Aquino. Hindi po. Si Cora, yung nagrebelde nung panahon po ni Moises. Sa aklat po ng mga Bilang, Kapitulo 16. Basahin nyo na lang po yung buong chapter ng chapter 16. Makikita nyo dyan yung kwento ni Cora at ni Datan at saka ni Abiram na kung saan ito yung mga nagrebelde kay Moises. At sila po, pagkatapos nila magrebelde, kinain sila ng lupa. At ang daming namatay po na Israelita dun. Yung mga 250 na mga prinsipe ng Israel, nakasabwat nila. Kinain din ng lupa, pati yung mga pamilya nila. Pati po yung mga nagreklamo kasi nung pagkatapos kinain sila ng lupa, yung mga ibang Israelita, sinisi sila Moises at saka si Aaron, sabi, yan, pinatay niyo ang bayan ng Panginoon. Nagalit ang Panginoon lalo, sabi kay Moises ng Panginoon, tumabi kayo dyan Moises at papatayin ko itong mga to. Buti na lang, nagmakaawa yung dalawa, si Moises at saka si Aaron. Pero bago sila pansinin ng Panginoon sa kanilang pagmamakaawa, nagkaroon ng salon sa gitna ng Israel na namatay 4,700 na mga Israelita. Maliban pa doon sa kinain ng lupa. Tingnan mo yan. Makikita natin dito mga kapatid ang pagre-rebelde, kasalanan sa Panginoon ito. Kaya yung mga sumasama sa NPA, sa mga kung ano-anong mga grupo na nagre-rebelde sa gobyerno, kasalanan yan sa Panginoon mga kapatid. Huwag nawang mangyari sa atin yan. Matuto tayo, ipanalangin ng ating gobyerno at irespeto ang mga nakaupo sa ating pamahalaan at gawin natin yung mga panukalang batas upang tayo ay makasunod sa Diyos na may nais nito. Huwag tayong gumaya sa mga taong hindi kumikilala sa gobyerno, kundi sundin natin ang batas upang maging karapat-dapat tayo sa Diyos. Yung iba, napakasimpleng batas na lang, hindi ginagawa. Sabi, bawal umihi dito, doon pa iihi sa mismong signage. O kaya sabi, wag tumawid, nakamamatay, tumawid, namatay. Sisisihin ang gobyerno. Bakit ganun? Lahat na lang, kahit kasalanan na ng tao, sisisihin pa rin sa gobyerno. Halimbawa dito sa US, pinaalis yung mga yung mga illegal immigrant. Lalong sinisi si Trump. Bawal daw yun, mali daw yung ginawa ni Trump. Ano pala yung tamang gawin? Kaya nga illegal illegal, pag sinabing illegal, mali. Tapos ipaglalaban pa ng ibang mga tao rito. Oo nga, minsan may mga pulis na talaga rin namang umaabuso. Pero in general, kung titingnan natin yung batas na pinapanukala, tama naman talaga na dapat ipatupad. Dahil nga maraming mga illegal na pumapasok dito sa bansang ito. Ikaw ba naman, halimbawa sa bahay mo may pumasok na ibang tao, hindi ka ba magagalit, hindi ka ba maiinis na may bigla na lang pumasok na hindi mo kasambahay, bigla na lang pumasok, tumira sa bahay mo? Siyempre hindi, paalisin mo yung tao na yun. Diba? Hindi ba ganun? Lalo na kung halimbawa gumagawa ng kung ano-ano, sinira yung mga gamit mo dyan sa bahay, pinagagamit yung mga gamit mo na walang paalam. Diba ganun din sa isang bansa? Kaya natutuwa ako kay President Trump kasi ganun yung mga panukala niya, na nakakatulong din dito sa mga legit na nakatira dito sa Amerika. Mga talagang nagpakahirap na pumasok dito sa US. Mga kapatid, ang sabi po ni Pedro sa unang Pedro 2:17, igalang ninyo ang lahat ng mga tao, ibigin ninyo ang pagkakapatiran, mga takot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. Maliwanag po rito kahit si Apostol Pedro, nakikita niyo ang kahalagahan ng gobyerno. Alam niyo, maraming Kristiyano nakakalungkot sa panahon natin. Pag hindi nanalo yung presidente nila,
Tapos ang nanalo yung presidente na ayaw nila. Ba, dinidisrespect na nila yung presidente. Kung ano-anong pinagsasabi, ayan, magnanakaw naman yan. Katulad ngayon ni BBM, mga kapatid, maraming Kristiyano. Napapasama tayo doon sa mga pag-aalipusta, sa mga pagde-disrespect doon sa presidente. Tandaan po natin, niluklok yan ng Panginoon yan. Kahit anak pa yan, kung sino man yan, ano man yung background niya, ng pamilya nila, igalang po natin ang presidente. Hindi yung kung ano-ano yung pinagsasabi natin sa social media, yung iba nagmumura pa sa social media, pinagmumura ang presidente. Mag-ingat po tayo. Walang problema kung i-criticize natin yung kanilang mga maling gawa. Pero kung tayo magre-rebelde, isa tayo sa mga tao na susuwayin natin yung mga batas para lang maipakita natin yung ating pinaglalaban, mali na po yun. Hindi po yun makadiyos na paraan. Mga kapatid, sa pagtatapos natin, gusto ko pong ipakita sa inyo na bagamat meron tayong gobyerno, tandaan po natin na ang Diyos pa rin po ay mas mataas. Ang Diyos pa rin po ang mas mataas na pamahalaan kaysa sa pamahalaang tao. Kaya po kung tayo po makokompromise yung ating faith, yung ating pananampalataya, na halimbawa may sinasabi sa atin ng gobyerno na makokompromise yung ating faith, mas sundin po natin ang Diyos kaysa doon sa tao na nagpapanukala ng bagay na hindi naman makadiyos na paraan. Katulad nga po ng prinsipyo ng mga apostol sa mga gawa 5:29, sabi po rito ni Pedro, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Tingnan nyo po yan. Lagi po natin itong maging prinsipyo sa buhay. Na bagamat meron tayong pamahalaan, lagi po nating isipin na mas mataas pa rin ang Diyos. At kung ano po yung sinasabi ng Biblia, doon po tayo susunod. Mapalad po tayo dahil meron tayong Biblia, alam natin ang Biblia, at tinuturuan tayo ng Diyos kung ano po yung dapat nating sundin. Kaya, mag-ingat po tayo at gawin po natin yung nararapat. Pero, kung ang gobyerno po natin pong sabi nga, nagsumasakop sa atin, ay nakikita naman natin yung mga pulisiya nila, yung mga batas na pinapanukala nila ay tumutugma doon sa batas ng Panginoon sa Biblia, ay sundin po natin. Huwag po tayo mag-double mind. Do not be double-minded na sundin na yun o magrebelde tayo sa pamahalaan kasi po ayaw ng Panginoon po yun. Mga kapatid, sa pagtatapos po natin, gusto pong tanungin natin ang ating mga sarili. Kumusta po tayo sa pagsunod sa ating gobyerno? Tayo po ba ay nakakasunod ayon sa gusto ng Panginoon? Alang-alang sa Panginoon? Tayo po ba ay sumusunod sa mga batas? At ito po ba ay sinusunod natin dahil sa budhi na sinasabi po ng Panginoon dito sa Roma? Mga kapatid, patuloy po nating hayaan na tayo po ay magpasakop sa gobyerno natin. At tandaan po natin, ipanalangin po natin ang gobyerno, ipanalangin natin yung mga nakaluklok upang sa gayon ang Panginoon po ang manguna sa kanila, sa kanilang mga paglilider, paglilid sa atin, sa kanilang mga palatuntunan, sa kanilang mga programa sa gobyerno. At tayo po ay makinabang ng mga blessings po ng Panginoon at ng kapayapaan at kaayusan ng buhay. Mga kapatid, pagpalain po tayo sa oras po na ito at nawa po ay makita-kita tayo sa susunod na pagkakataon kung tayo po ay buhay pa, ay sama-sama tayo muli makinig ng kanyang mga salita. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless po sa inyong lahat. Ako po si Brother Eps at salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating mensahe dito po sa Church ng Bakantalinga, Church of Christ of Bakantalinga. God bless po. Kita-kits po tayo next week.